na ipakilala ko po sa inyo ang pinakamamahal at pinagkakatiwalaan po nating Pangulo, kagalang-galang Benigno Noynoy Aquino. Mabuo tayo lahat. Kaya pala dumami ang tourist arrivals dito. Magaling yung banda nyo. Bombi, dumoble raw yata ang... Okay. Secretary Jun Abaya, Secretary Ikot Pitilla, Senator Frank Trilon, siyempre ang butihing Gobernador Mujib Hataman, kawalang kupas na Governor Lano del Sur, Bombi Tajong, si Jumakbat. Vice Governor Arsad RPK Marhumbar. Ating kandidato po sa Basilan, Vice Governor Kimhar Sakalahul. Siyempre, Vice Gubernatorial nating kandidato sa ARM, Rashid Moy Alonto Lucman. Ating Congressman Ali Balindong na 2nd District ng Lano del Sur. Congressman Jim Hataman Saliman sa Basilan. Ating pong walang pagod na Secretary General sa LP, Mel Sarmiento. Ating kandidato sa unang distrito ng Lano del Sur, Huki Adjong. Congressional Candidate Akmay Tumawis. Mayoral Candidate for Marawi City, Ahmad Marhum. Mrs. Hadja Soraya Alonto Adjong. Honorable Regional Legislative Assembly members of the ARM, local leaders present, fellow workers in government, honored guests, mga minamahal ko pong kababayan, Assalamu alaikum. Biso ko na kayo, nag-practice, kaya lumabas ako, nag-practice ako ng aking Maranao. Okay. Pag mahusay ang mga nagturo mula kay Bombit, tsaka kay Mujib. Sabi ko, Mujib, ano ba ang tribo mo? Sabi niya, Tausug at Yakan. Ako, pwede mo ba ako turuan ng Maranao? Pipilitin raw niya. Kaya ako tunog pilito, si Mujib ang nagturo. Kung tama ho, si Bombit ang nagturo. Kasalukuyan po tayo nag-iikot sa bansa upang lalong palaganapin ang ating mabuting pamamahala. At hindi po pwedeng mawala sa listahan natin ang Lanao del Sur upang makapiling ang ating mga kababayang Maranao. Sabik po tayo sa una kong pagbisita rito. Hindi po pala una, pangalawang pagbisita rito upang personal na magpasalamat sa inyong suporta sa tuwid na daan. Ito na po yung pre-practice ko. Kung mali ho, huwag kayong magagalit. Talagang pinagpilitan ko matuto nito. Si Iko Mia Ipos Akiam Butua. Na tinindus ako nyo abiganiyo sa malaabuto si sa Lanao del Sur. Na pakitokawan ko rekano amia teiden akadadalem iyang ko puso akan akalayo rakan i arga. Magaling talaga si Bombi Tajong. Baka naman nung nanligaw na ako doon. Pag uwi ko, may asawa na pala ako bigla. Anyway po, pero totoo po. Maraming salamat po sa inyong pakikisa sa ating reforma ng pagunlad. Ito po yung second paragraph ng pre-practice natin. Sekano Atagu Aranaw. Lumangkap sa Pilipinas na ayarakan makabubugay sa bagar agu panaguntaman sa kapaka mumuayan o matitu alalan. Kasekano man mipuon go sekano pan makatataros ko kaselimbetad.
Next time mo, mas pati yung accent, makukuha ko na. Magtatatlong taon na po mula nang maupo tayo at kung babalikan natin ang nakaraan, malinaw po. Napakalayo na ng ating narating. Ibang-iba na ang Pilipinas kumpara sa sitwasyon ating dinatnan. Pero hindi pa po tapos ang boxing. Dahil may ilan pa rin gustong i-descarril ang ating pag-usad. Meron pa rin mga tila bato ang puso na nais tayong ibalik sa baluktot na kalakaran. Tiyak naman po ang pagkabigo nila kung patitibayin natin ang ating pagkakaisa. Kaya diretso po ako lumalapit sa inyo upang ipanawagang paramihin ang ating mga kasangga. Sa ARM, wala tayong ibang pagkakatiwalaang mamuno kundi ang subok na nating si Governor Mujib Hataman. Ang mga nagawa po niya sa ARM bilang pinuno ay malinaw na ang katibayan kung bakit natin siya kailangan. Nang tinukay natin ang tunay na kalagayan ng rehiyon, minulto tayo ng mga ghost students na dumadaan sa ghost roads, papasok ng ghost school, hinahanap ang ghost teacher. Pero imbes na magpasindak, pinuksa ni Mujib ang mga aparisyong ito at ang ipinalit niya, totoong paralan, ospital at pabahay, totoong serbisyo sa nangangailangan, totoong daan at tulay tungo sa progresibong rehiyon. Makakasiguro po tayong sa pamumuno ni Mujib Hataman bilang Regional Governor, tuluyan nating mailalayo ang ARM sa baluktot na kalakaran at mailalapit ito sa tunay na kaunlaran. Huwag din natin kalimutan si Rashid Lucman para Regional Vice Governor. Nakasama natin magsusulong na mapayapa at maginhawang Bangsamoro. Alam po nyo, yung pangalang Rashid Lucman, isa po sa pinakamalapit na kasamahan ng aking yumaong ama. Sa totoo lang po, noong pinaslang ang aking mabuhay pa si Sultan Rashid Lucman at aking pong binalik bilang kaisa-isang anak na lalaki, palagay ko yung ating mga katunggali ay nagparang asong ulul na. Hingi ako ng tulong kay Sultan Rashid. Magpapaturo, kukuha ng dunong para makalaban doon sa mga nagwawalang tilang asong ulul na. Kung napalapit po ang ating mga kapatid na Muslim sa aking yumaong ama, kung daman-daman namin kung paano ang hirap nyo, lalo na ng batas militar, isa na ho siguro sa talaga nagpalapit, si Sultan Rashid. Kung meron po tayong Batman and Robin sa ARM, sa katauhan ni Hataman at Lucman, siyempre dito sa Lanao del Sur, nariyan din po ang maasahang tandem ni na Bombit Adjong bilang gobernador at Arsad Marhumsar bilang vice-gobernador. Sa subok na nilang serbisyo at mahusay na pamumuno, siguradong aagos pa ang oportunidad para sa mga Maranao sa susunod na mga taon. Batid po natin ang napakahabang listahan ng mga makabuluhang programa ni Bombit para sa Lanao del Sur. Mula sa pagpapagawa ng mga paaralan at kalsada hanggang sa pagtataguyod ng iba't ibang livelihood training programs. Mula sa pagpapaunlad ng sistemang patubig para sa agrikultura hanggang sa pangangalaga ng Lake Lanao at pagtatanim ng libo-libong puno. Mula sa pagsusulong ng kaayusan at kapayapaan sa lalawigan hanggang sa mabilis na pagsaklolo sa mga biktima ng trahedya at kalamidad. Klarong pinangungunahan ni Bombit ang pagsisilbi sa mas nakakarami bago ang sa sarili. At tulad nga po natin, prioridad rin ni Bombit ang kalusugan ng ating mamayan. Sa ilalim ng kanyang pamumuno ay naipatayo ang mga barangay health centers, naisagawa ang medical and dental missions at nabigyan ng libreng gamot ang mga Maranao. Kakabit na nga po ng pangalan ni Bombit ang husay at dedikasyon sa serbisyo publiko. Muli, iyan po si Bombit Adjong para gobernador ng Lanao del Sur. Alam naman po ninyo na talagang nakisama ng gustong ating mga governors ng ARM sa pagsusulong ng ating peace framework for the Bangsamoro. Si Bombito, sa lahat ng pinakiusap ko sa kanya, ang sagot lang niya sa akin, oo. Kaya naman pagtapos yung ibinalik sa pwesto sa Mayo 13, pag tumawag si Bombit, ang sagot ko rin po, oo. Para naman sa pagsusulong ng mahalagang batas at magsisilbing tunay na kinatawan ng mga Maranao sa Kamara, ang dapat po ninyong ilagay sa balota, Huki Adjong para Congressman ng unang distrito. At Ali Balindong naman sa ikalawang distrito.
Alam po niyo, nung nag-umpisa po ako sa Kongreso, ginawa po akong Senior Vice Chairman ng Civil, Political and Human Rights Committee. Ang chairman po namin ay ang yumaong Kapital Mike Adjong. At siya po, talagang parang pinatakanan rin sa akin yung committee, pero wala akong masasabi sa pamumuno niya. Talagang sinoportahan tayo nung panahon na pinagtatanggol natin ang karapatang pantao at sinugod namin ang lahat ng dapat sugurin. Talagang buong-buo ang pakikisama sa atin at pakikipagtulungan ng yumaong Mike Adjong. Kaya ako po'y may kumpiyansa sa mga Adjong. Siyempre, kasama rin natin ngayon na magdadala sa lungsod ng Marawi sa ginhawa sa halip na sa kontrobersya. Walang iba kundi ang susunod ninyong mayor, si Ahmad Marohom. Sensya na po kayo pag may report ako sa Marawi City. Kayo na magsabi kung nag-i-induce ng pride o ng kaba. Pero pagdating ko nitong ating papalit na mayor, buo naman yata kumpiyansa ko, no, na magbabago na imahen ng Marawi City. Sabi nga po na nanay ko, pag hindi ka tumutuo, lagot ka sa akin. Pero pag buo nga ho, kumpiyansa natin na talaga mababawi natin ang magandang imahen ng Marawi City. Kukunin ko na rin po ang pagkakataong ito para ipakilala ang mga lingkod bayang mangunguna sa paghatid ng kaunlaran sa nakalapit bayan ninyong Lanao del Norte. Para gobernador si Kasam Makiling at para vice-gobernador si Eduardo Mansueto. Kinatawan naman natin para sa unang distrito si Dato Madid Elias at para naman sa ikalawang distrito si Ahmad Omar. Sila po ang mga totoong nakikimarcha sa tuwid na daan at sisigurong sa direksyon ng kaunlaran patungo Lanao del Sur at Lanao del Norte. Bilang unang takbo ng ating mamamayan, may pambihirang papel ang lokal na pamahalaan upang ipadama ang mga positibong nakakamit natin sa pambansang antas. Isipin po ninyo, lalong unlad ang industriya dito ng kasaba, saging, mais at palay kapag nakikipagtulungan ang inyong mga pinuno sa pagpapagawa ng mga farm-to-market road sa inyong probinsya. Walang pangamba sa kakayahang umasenso ang mahigit 94,230 na kabahayang tinutulungan ng ating pantawid pamilya sa inyong lalawigan. Kung hindi sila tinatakot na makakapal, mukhang aalisin daw sila bilang benepisyaryo kapag hindi sila binoto. Kung meron man pong sisindak sa inyo rito, hindi po yun totoo at wala silang kakayahang gawin ito. Ang maganda, huwag nyo na silang iboto ng pirming hindi na sila makaupo sa pwesto. Liwanag ko lang po, marami tayong lugar na pupuntahan. Meron na mga nakaupo. Ang sinasabi ng mga nakaupo, pag hindi nyo ako binoto, mawawala kayo dyan sa Pantawid Pamilyang Pilipino program. Sipin po nyo yun, no? Ang mga opisyal ng gobyerno dapat tagapaglingkod ng bayan, di po ba? Ang ginawa, nanakot. Ngayon, tingnan natin. Pwede pa silang manakot. Kanino bang programa yung Pantawid Pamilya Pilipino Program? National government po yan. Sino nagpapatakbo? DSWD. Sino naglagay ng benepisyaryo? DSWD mulit, hindi yung lokal, mula dun sa National Household Targeting System. Okay. Ngayon, pag may nanakot sa inyong, at palagi naman sa Lanao del Sur, bihira yun. Pero sa mga lugar na nakakarinig sa atin sa radyo, pag tinakot kayo na pag hindi sila nabalik sa pwesto, tatanggalin kayo bilang benepisyaryo, pakisabi lang, paano nyo kami tatanggalin? Kayo una matatanggal. Sabi nga nila, may case sila. May case po. May kakapalan talaga mga mukha niya mga yan. Jack din po, mas makikilala pa ang Lanao del Sur sa mapa, di lamang ng Pilipinas, kundi ng buong mundo. Kung kasabay natin nagsusumikap ang lokal na pamahalaan sa pagpapalago ng turismo. Balita ko nga mula 20,000, naging 45,000 na inyong domestic tourists dito po sa Marawi. Alam po nyo, baka pwede yung magyamang ng konti lang. May target po kasi dati ang DOT, Department of Tourism. Kailangan tayo magkaroon ng 35 million domestic tourists by 2016. Ang nagawa po ng Department of Tourism ay 37 million na domestic tourists in 2011. Kumbaga, wala na po yung wala na yung target nating 35, nalampasan na. Kaya yung bagong target, 56 million. Ngayon, sasabihin iba, ano importante dyan sa tourist na yan? Bawat turista po, pati foreign, o lalo na yung foreign, pag dumating sa Pilipinas, ay nag-aambag ng isang trabaho para sa Pilipino.
So nung dinatam po natin 3 million tourists, na zero po, 4.3 million tourists na po. Ang target natin, 10 million by 2016. Ang first quarter results, nasa atin na po. Sa March 2013, 11.28% higher than 2012 or 417,392 versus 375,083. Sa first quarter po, total 1.271579, bali 1,271,579 compared to 1,148 for a growth of 10.76%. At nag-uumpisa pa lang ho tayo dyan. Lalo na pag yung airport hindi masyado malayo dito, yung Lagindingan, operational na ho by June 15. Huwag niyo kalimutan, saan magagaling yung trabaho? Yung turista ho, kailangan may hotel na titiran. Meron mga nagtatrabaho sa hotel. Kailangan ng souvenirs, kailangan ng tourist guide, kailangan ng transport. Marami pong kailangan. Pati na ho yung mga papatakbo ng computer. Kanina ho, nandun tayo sa Mindanao State University. Ground break natin yung magiging bago nilang IT o Information Technology Center at Building. So para mahanda ang ating mga kababayan sa lahat itong mga trabahong parating. Sa haraping sangandaan ng mga Maranao sa nalalapit na halalan, meron na po kayong malinaw na batayan at pagpipilian. Nakita na ninyo ang estilo ng aming pamamahala. Hindi lamang hanggang salita, kundi may kaakibat na gawa. Tingnan na lang natin, halimbawa, ang malapit ng makumpletong pagkukumpuni ng Marawi-Malabang Road at ang nasimulan na natin pagsasayos ng Agus Bridge 2 dito sa Marawi. Nariyan din ang plano natin pagpapaunlad ng Lanao Lake Circumferential Road kung saan isang bahagi nito ay ang pagpapagawa ng Marawi-Masyu Bayang Road. Oras na matapos ang mga proyektong ito, makikinabang ang maraming Maranao sa mas ligtas na daan, mas maliwalas at mas mabilis na paglalakbay. Malinaw po, sunod-sunod ang tagumpay at pagkilalang nakakamit ng bansa dahil kumalas na tayo sa siklo ng transaksyonalismo at pumanig tayo sa kapakanan ng ating kapwa-tao. Ngayong tinatapos na natin ang paghahari-harian ng ilan at pinapalawak ang pagkakataon para sa Pilipino, lalo natin kailangan ng mga totoong nakikimarcha sa tuwid na daan. Suportahan po natin ang Team Pinoy na magsusulong na interes ng taong bayan sa Senado at ang mga kasama nating pinuno rito na magtitimon sa Lanao del Sur sa mga matagalang kaunlaran. Mata sa mata kong sinasabi sa inyo, pag ibinoto ninyo sila, sinisigurado na rin ninyo ang pag-asenso ng Lanao del Sur, ng Mindanao at ng bansa. Hindi ko po pinapangakong nasa atin ang lahat ng sagot sa problema. Pero kung walang nagpapabigat sa pinapasa natin mga suliranin, mas malalaking hakbang ang kaya nating gawin at matatayog na mithiin ang kaya nating abutin. Mag-isa-isa tano, mamagugupa tano. Pwede ko bang ulitin yun? Mag-isa-isa tano, mamagugupa tano, sangana o umani isa rakatano. Soko gaganian am matimpok sangkae apan na panuguntatuman tano sa kapamuayan. Para medyo mahirap po ng konti. Ito, nagkamali po pala ako. O kalilintad agu, kategumpia agapaging gad siko. Ito yung parteng tinuro ni Mujib. Pimbarang adar payo, lumangkap sa Pilipinas, kalo-kalo na mapragon o kesa limbago go ang manggataw. Last week ko nasa Kabisayaan ako, layo sa Bisayaan ito. Pero mga kasamaan, ulitin ko lang po. No? Pinangako ko sa inyo lahat. Pagbaba ko po 2016 sa pwesto,
No, June 30, bago tanghalian, papaalo na po ako sa inyo. Talagang ambisyon ko ay masabi sa lahat, ang laki na ng pinagbago ng Pilipinas. Ulit-ulitin ko po ito. Kung magbago, kayo ang gumawa nito. Kung mapapabilis ang pagbabago, kayo rin po ang gumawa nito. Ang pakiusap ko lang po, Senado po, solid na natin, Team Pinoy. Sa ating mga pinakiusap na local leader, solid na rin po natin. Tatanungin naman nyo, ano naman mapapala na natin kung pakyawan? Napansin ba nyo ito eleksyon na to, wala hong umangkin na oposisyon? Tama po ba? Ibig sabihin nun, mukhang pati yung mga dapat oposisyon, palagay nila tama yung ginagawa natin. Okay. Pero ayaw nila sumali sa atin. Kung ayaw nila sumali sa atin, siguro iba pa kayo nila. Susugal pa ba natin yung kinabukasan ng mga nakakabata sa atin? O dito na tayo. Kung nagustuhan nyo yung kaunahang parte nitong termino natin, pinapangako ko naman sa inyo, lalo nyo magugustuhan. Yung pangalawang parte, lalo na po kung bigyan nyo ako ng kasangga. Para naman sa susunod na magkita tayo, baka long hair na naman po ako. Dahil mas konti na ang problema. Ulit po, nasa inyo ang susi. Ako po'y nakasandal sa inyo. Ang tiwala ko po'y sa inyo. Palagay ko po, kayo talaga ang magiging susi ng tagumpay ng ating bayan. Magandang umaga po. Maraming salamat sa lahat. Thank you, Mr. President. We, the good people of Lanao,